Ito guys, ang advantage ng may sarili kang solar power. Ayan. Kahit na blackout sa iba, yung iba kasi dito sa amin gumagamit pa rin diesel generator. So gabi-gabi maingay, tapos ang duration lang ng kuryente nila from 6 to 10. So sa akin dito 24/7. O diba? And shout out nga pala sa DEE. Thank you very much sa kanilang sponsor na DEE inverter na 3.6 at DEE battery na 314 EH 16 kilowatt. So ilalagay ko sa description ito, at ilalagay ko rin sa description yung Facebook account ni Sir Jason Chua 1 Point. Yan, para sa mga gustong bumili kasi siya lang ang alam ko nagbebenta ng ganito sa Pilipinas eh. So, eto guys, may dalawang klaseng battery dito sa ating harapan at magkaiba yung kanilang brand. Pero parehas na parehas yung kanilang voltage, parehas na parehas yung kanilang capacity, parehas na parehas yung kanilang chemistry. Ayan, ito ay from Wattcycle at ito naman ay from LV Topsun. Ayan, parehas yung voltage 12 volt, pero magkaiba yung size. Ayan. So, ang isang pagkakaiba nila, ito ay prismatic, ito naman ay cylindrical. So, may iba't ibang application, may iba't ibang advantage at disadvantage ng prismatic at cylindrical. So, depende na lang talaga kung ano yung gusto natin. Kahit sabihin natin dito yung choice natin, meron din siyang downside kung minsan. At kung dito naman yung choice natin, meron din siyang downside at advantage. So, pares sila. Depende na lang sa atin kung ano yung talaga yung gusto natin. So yan guys, natanggal na natin sa kanilang box and mapapansin nyo guys na mas malaki yung space na kakainin ni LV Topsun, yung kanyang battery na cylindrical, compare dito sa prismatic ni Wattcycle. So dyan pa lang makikita na natin na talagang mas takaw sa space ang cylindrical. Kung akong papipiliin guys, mas gusto ko talaga ang prismatic kasi nga matipid sa space. Tingnan nyo, mas malaki yung box ni LV Topsun. Ayan. Matakaw siya sa space kasi tingnan nyo guys. Kay Wattcycle, dikit na dikit yung mga cells niya. Then yung kanyang mga connector ay eto guys, busbar lang. So talagang wala siyang masyadong tinapong space. Mas maliit pa sana sandangkal lang sana Ayan kung talagang wala pang frame. Pero para mas matibay, hindi siya alog-alog, iwas bloating, meron siyang bracket. Compare dito kay cylindrical ni LV Topsun, matakaw sa space. Kasi ang dami niyang na-compromise na space. Yan merong gap dito para sa kanyang connector in series. Yan. So dyan pa lang. Tapos dito sa side, dahil nga sa bilog yung cylindrical, ayan, marami siyang space na tapon. Kaya siya mas matakaw sa space. Ayan, yun ang downside ng cylindrical compare sa prismatic. Yan yung rectangle. Kahit nga mas higher capacity pa sana, kasyang-kasya pa dito Pero dito pag tataasan mo ng capacity, medyo lalaki na naman yung kanyang bahay o yung kanyang box. Dito papunta na tayo sa downside. Papunta na tayo sa kanyang disadvantage. Ang disadvantage lang kasi ng prismatic, oras kasi na magkaroon ng problema yung isang cell, isang cell ang papalitan mo kaagad. So medyo lalo na may kamahalan ng cells ang lithium iron phosphate. So medyo mahirap yung ganun. Tapos ang downside niya, kung sakali welded, welded siya. Pero kung natsambahan nyo na battery ay disc screw, maganda. Pero meron ding disadvantage ng disc screw kasi nga one time ito meron siyang mga loose. Ayan.
So kailangan bubuksan. Gaya rin dito. Kung mag-loose, isang problema. May advantage na naka-welded na siya at disadvantage naman. Kung sakaling mag-troubleshoot ka, yun ang problema. Pero may mga cylindrical din naman na ganito na welded type. So maganda rin yung ganon. Pero ang problema, kung sakaling mag-repair tayo, yun ang mahirap. Yun ang advantage naman ng di tornilyo. So, meron siyang advantage at disadvantage. So, meron tayong paglulugar kung sakaling may gusto tayo na may advantage. Ang advantage lang naman kasi sa ganitong mga cells, yung prismatic, lalo yung ganito kalalaki, kung sakaling may problema, ang bilis mo siyang i-trace. Ang bilis mo rin siyang palitan. Compare dito sa cylindrical. Ang cylindrical kasi oras na magka-trouble yung nasa gitna kagaya dito. Kung sakaling magkaroon na siya ng aging dito sa gitna, kailangan mong kalasin lahat. Tapos ang pagka-capacity test ay medyo may kahirapan kasi nga ang dami niya. Kaya ginagawa ng iba ay per group. I-grouping na nila yan para i-capacity test. Pag oras na merong bumagsak na isa, kumbaga isa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So yung 17 ay may bumagsak na 5, yun lang papalitan. Dito kasi pag bumagsak yung isa, pilay na siya. Dito kung sakaling wala ka pang pambili, yung 5, magbawas ka lang ng tigli 5 dito, bawas lang yung kanyang capacity, pero working siya ulit. Dito, hindi. Bawas ka ng isa. Ayan, 3 lang. Yun ang disadvantage naman ng prismatic. Masakit lang para sa bagay, pares din naman sila masakit sa bulsa. Masakit sa panga. Masakit sa mata. Alam ko lang naging problema nito ay naging unbalance siya tapos naiwan na yung iba. Sa bagay, meron naman siyang active na balancer ito. Lahat-lahat ito, pati dito. Meron siya, kaya lang kasi mababa. So, kailangan natin maglagay ng medyo mataas-taas. Ito, 5 ampere. Para makahabol. Minsan kasi hindi makahabol. Pag naulit-ulit, hindi na siya makahabol. Lalo kung matataas yung load natin, hindi niya mahabol. Yan. So tapos hindi pa tayo nag-setup ng yung kumbaga yung kanyang time na yung kanyang float charging para magkaroon ng time na mag-balance. Dire-diretso kaagad. Pero pagdating sa performance guys, ay pares na pares pa rin sila. Si prismatic at si cylindrical ni LB Topsan. Pares na pares sila sa performance. Yun nga lang kasi talaga ang may ko-comment ko lang is matakaw sa space ang cylindrical compare sa prismatic. Sabagay, pwede naman natin ito kung sakaling yung shape ng ating DIY ay U-type. Ganyan. Pwede nating i-ganon. Ayan, maganda lang kasing tingnan na bilog-bilog siya tapos marami kang pahaba. Ayan, may nakita ko dito talagang napakarami. Yun nga lang kasi ang tanging problema niya kung sakaling magkaroon ng weakest link na dito. So, kailangan mong kalas-kalasin lahat. Parang yung parang may sasakyan na ang problema niya is main bearing. Obligado, dukot. Hindi na pwedeng dukot yan kundi kalasin mo lahat. At mas malaking problema na naman kung sakaling naka-weld siya. Yung kanila mga connector. Kagaya dito kung sakaling naka-spot weld siya, problema na naman yon. Tapos wala siyang stud na ganyan. Yung tornilyuhan wala. So obligado, babaklasin mo lahat. Kagaya dito, babaklasin mo lahat. Talagang bentahe lang talaga. Meron siyang disadvantage at advantage. Ang alam ko sa iba na nagto-troubleshoot ng ganito na welded type, kung sakasakali magka-problema, ang ginagawa nila, tinatanggal nila ito. Tapos dinidrill na hindi talaga papasok sa loob. Yung konti lang tapos nire-retread nila. Tapos nilalagyan ng stud, tornilyuhan. So yun lang naman ang tanging paraan para maayos siya ulit. Maganda lang kasi kung naka-tornilyo, madaling tanggalin. Yun nga lang kasi pag nag-loose, problema din. Sabagay, higpitan lang. Sabagay sa ganito kasi naka-welded, wala ka ng problema. Kaya kung ako ang papipiliin guys, mas gusto ko talaga ang prismatic kasi nga mas less sakit na ulo, less stress, less pagod, napakadaling i-trace, at higit sa lahat ay hindi matakaw sa space. Kumbaga ito nasa 48 volt, edi malit lang yung space. Ito kung sakali na sa 48 volt tapos naka 300 AH, ang dami niyan. Pero may nakita akong setup na ginawa niya, naka cell type.
ipapasak niya ganun yung bawat cell. Tapos kung magto-troubleshoot siya, buo yun na matatanggal per cell na ganyan. Pero naka-row siya. Naka-group. Galing din yun. So, eto guys ang advantage ng may sarili kang solar power. Ayan. Kahit na blackout sa iba, yung iba kasi dito sa amin gumagamit pa rin diesel generator. So, gabi-gabi, maingay. Tapos, ang duration lang ng kuryente nila from 6 to 10. So, sa akin dito, 24/7. O, diba? And shout out nga pala sa DEYE. Thank you very much sa kanilang sponsor na DEYE. DEYE inverter na 3.6 at DEYE battery na 314 AH 16 kilowatt. So, ilalagay ko sa description ito at ilalagay ko rin sa description yung Facebook account ni Sir Jason Chua 1 Point. Yan, para sa mga gustong bumili kasi siya lang ang alam ko nagbebenta ng ganito sa Pilipinas eh. Thank you very much, DEYE, and once again, ingat-ingat. Happy solar!